At eto na nga guys, nailabas na natin yung ating Yamaha NMAX Turbo TechMax. Eto. So, ang difference niya doon sa standard na NMAX, yung version 3 kung tawagin is yung kulay ng rim niya is black. So, sa TechMax is kulay gold. So, likod at harap, syempre, gold. And then yung emblem dito na TechMax, meron dito. Yung ordinary, o yung standard version is wala nito. And then same lang naman siya ng sub-tank. Meron din siyang sub-tank. Parehos lang sila. At ang brand ng suspension nito is KYB. Kaya naman napakaganda dahil made in Japan. At syempre, yung emblem dito sa gilid, instead na silver siya, yung naandun sa standard version is silver and then ito ay gold. So, kakulay siya ng sub-tank at saka ng rim. At yun lang, halos ang pinagkaiba niya sa standard version. So yung kulay, parehas lang din siyang glossy na black. So wala yung isang color na variant na dark magma. Dalawa lang yung dumating at yung glossy na black. Ito na nga yun. So inuwi na natin dahil paunahan yung unit kung sino yung maunang dumating, sa kanya na bibigay. So tayo yung unang dumating at tayo din ang kauna-unahang naglabas ng TechMax Turbo dito sa branch. Actually malapit lang, nilakad ko lang sa tapat lang ng village namin. So Marcos Highway lang, Yamaha 3S Shop. Shout out dun sa mga crew, sa mga staff na napakabait, lalo na kay Miss Andrea. Yun yung ating nag-assist sa atin. So ikutan natin yung motor and then para makita nyo yung specs and features o yung physical appearance ng NMAX TechMax Turbo. Alright? At syempre, bukod doon sa sinabi ko na kulay ng rim, likod at harap, yung TechMax dito na emblem, at yung sub-tank ng suspension, at saka ito, yan, yung emblem na to na gold. Siyempre, yung features ng kanyang dash panel, yung meter panel is mas marami siyang features. So sa halagang 20,000 ay dadagdag mo is mas malaki siguro yung matitipid mo kung itong TechMax na ang kukunin mo. Kasi 20,000 lang, ang price ng TechMax is 175,900. And then yung standard is 155,900. Kung di tayo nagkakamali. Ilagay natin yung price screen. And then syempre, ikutan na natin gaya ng sabi ko kanina. At mahalata naman agad natin guys na yung kanyang harapan is iba na nga doon sa kaysa version 3. Actually, medyo mas mukhang slim na ito kumpara doon sa version 3. So ito yung kanyang headlight, high beam at low beam. Mukha na siyang robot. Actually, mas maganda to sa personal guys pag nakita nyo. So sa mga picture video, medyo iba yung dating. Pero sa personal is mas maganda siya. So, ito yung kanyang DRL. Pag binuhay mo, mabubuhay ng DRL niya. At syempre, yung signal niya is embedded na rin dito. Meaning, nandun sa loob ng isang panel na siya ng headlight. Dito yung right and then yung left, high beam, low beam, DRL. So, ganun pa din yung kanyang kulay ng ito, windshield niya is black. Black pa din, or hindi siya transparent, yung white. And then, dito naman sa gilid, two-tone yung kanyang kanyang tapaludo, So, ito glossy na sa gilid at syempre, may ABS din siya. Ito is parang matte yung matte. Actually, wala siyang kulay. Parang plastic na talaga siya, parang black, matte black. Ayan. At ang gusto ko nito yung kanyang suspension, medyo malaki na, kagaya ng version 2. So kung kukumpara mo kasi sa Sniper, maliit yun sa Sniper, ito maganda, malaki. Ayan. So may busina sa ilalim, and then kung nakikita nyo yung pattern, meron siyang parang carbon look. Ayan, and then may mga butas yung kanyang fender o yung bangka. Ayan, So ayan, kung nakita nyo sa ating screen, may dalawang butas dito. Yan.
At punta tayo sa kabilang side. So, ito yung kanyang disc brake. Siyempre, mayroong sensor dito. At, yan, bagong-bago. Wala pa talagang nakalawang. So, actually, siguro isang oras lang simula nang dumating, may message na tayo ng agent doon. In-inform tayo na dumating na daw, kaya pinuntahan agad natin. At ito yung kanyang caliper. Siyempre, yung single piston yata to or dual. So, hindi ko sure, ano? Ayan, so single piston lang siguro yung kanyang disc brake. At yon, dito sa gilid nandito yung kanyang emblem ng Yamaha. Ayan, yung gloss niya, okay, halos nakikita tayo. Ayan, no? Ayan, so meron pa siyang plastic, di pa natin tinatanggal, ano, kasi malapit lang yung pinuntahan natin. Halos wala pang 1 kilometer yung natatakbo nito. Mamaya buhayin natin, ano. And then ito, may side mirror siya, kagaya din ng ordinary side mirror ng version 2. At kahit yung sa Sniper, parang ganito din yung tsura niya, no? Kahit sa Mio. Ayan. So dito sa left side ng handlebar, merong high beam, low beam, and then ito yung menu. Ito may up and down, then may check. So ito yung mga nadagdag, ano, ang dami. And then may back or home, ito. And then busina, shift, signal left and right, and then yung mode nandito. Ayan. So mas maraming switches dito sa left side compare sa kanan. At ito, start. Tapos meron pa ding tawag dito, may hazard. At merong start and stop system. Ito, tama ba tayo? Start and stop. So idling system niya. Yan. So sa manibela, cover siya, maganda yung combination ng manibela. Gray ang kulay dito. Gustong-gusto natin yung combination niya. Ayan, so plastic color din siya, wala siyang kulay, no? Natural yung pagka-plastic niya, medyo textured. At yung kanyang emblem nasa sa gitna, ito. May isang tornilyo dito, and then dalawa doon para sa panel. At na ito yung sticker din dito, ano, ng Blue Core. At yung brake fluid ng left and right sa kabila andun din. So yung kanyang brake is black na din, ano. Talagang halos black yung taas niya, and then pagdating sa baba is gold na. Ayan. So dito naman sa gilid may dalawang tornilyo dito. At ito medyo black din siya pero parang matte. And then ito textured and then glossy. So parang tatlong kulay ng pagka-black niya, no. So ganito din dito, black. And ito yung isa pa pala sa pinagkaiba, guys. Medyo ibang itsura nito. Yung kanyang panggilid. So ito wala nang fly ball, wala nang bola kung tawagin. May center stand, side stand. And napansin ko dito sa gilid na to, textured din siya. Ayan, textured din yung pagka-plastic. And then glossy na ulit dito. Ayan, glossy na ulit dyan. So may rubber matting pa din dito. And then yung upuan niya, hindi pa rin natin natatanggal. Ito, tanggalin na natin. Buksan natin to. Ayan. Lagyan natin sa loob. So meron siyang yellow stitching. Mas okay sana kung puti yung stitching niya, no? Ayan. So meron siyang NMAX na nakasulat dito. May konting design din. Dito magaspang. Dito sakto lang. Then magaspang ulit dito. And then parehas nung nandito. So parang dalawang kulay siya. Pag different angle mo titingnan pero black pa rin siya, no? So yung kanyang passenger grab bar, matte color siya. Ito. At yung kanyang loob ng, ayan. So mayroong 4. Pag nagpalit tayo para sa top box bracket. So sa gilid, ito yung sinasabi ko, guys. Glossy ulit. And then matte dito pero plastic ya. Plastic yung kulay niya, hindi siya painted, ano. So gaya nito, plastic natural color ng black. And then ito medyo merong texture dito sa kanyang panggilid. Ayan. So ang gusto ko nito, stock na yung kanyang suspension na mayroong sub-tank. At KYB, take note, made in Japan to. So yun ang maganda, no? Japan brand yung KYB or Kayaba suspension. Ayan. Ayan, oh. So ito yung kanyang mga gear niya dito sa loob, ano.
So yun, rim niya, yan. So ang gulong niya nga pala sa likod guys, 130, 70, and then 13 inches yung rim. Sa harapan is 110, 17, 13. Yan, kung nakikita nyo. At punta tayo dito sa kabilang side, ganun din. Yan. So, nandito tayo sa right side ng NMAX. So, gustong-gusto ko yung gilid niya, guys. At saka yung likod niya, ano. Sa harap, hindi ako masyadong pan sa harap, ano. Yung likod ang gusto ko, tsaka itong gilid dito. So, yung tambutso parang version 2 pa din, ano. O, yung version 3, yung hindi siya TechMax. At ito maganda na bago din, no. So, kagaya nung nasa panggilid yung texture nito, parang may dotted or butol-butol, ano. So, pasok na pasok dito ang hangin sa radiator. So, liquid cool siya. Ayan. So, maganda nito. Glossy yung kanyang swing arm. Ito kung nakikita nyo guys, napaka-glossy, ano? Madali siyang linisin. Black siya, pero glossy. Ayan. So, mayroong plastic dito, heat shield or heat guard. Yung kanyang tambutso. At may catalytic converter siya guys. Ayan, oh. May matambok dito. Kung nakikita nyo. At ito yung kanyang disc brake sa likod. So, ang laki ng kanyang, ano, no? Tawag dito. Rotor. Ayan, no? At saka yung kanyang caliper. So, ABS din siya, no? Tama ba? So, correct me if I'm wrong. Dual ABS siya. So, double check natin. Lagay natin sa ating screen. At syempre, ito na. Dito na tayo sa likuran. So, yung ilaw niya, integrated na din. Or, tingin ko isang buo to, no? Pag tinanggal itong plastic na to, isang buo siya. Signal, left and right, LED. Hindi tayo nagkakamali. Tsaka yung kanyang stoplight or tail light. At ayun, so wala siyang nakalabas dito. Yan, wala nakalabas dito sa gilid. Meron siyang reflectorized dito na kulay orange sa gilid. So wala pang plaka kasi nga kalalabas-labas lang. Hindi siya nagtagal sa dealer, ano. So may reflectorized pa rin dito, kulay pula sa gilid, orange, and then para sa plate number, and dito sa ilalim, ayan. So, yun. Punta tayo dito sa compartment niya. So, kung di tayo nagkakamali is 25 liters to, mas malaking sa ADB. Ayan. So, pero malalim siya. At hindi pa nga ito nakakabit, oh. Ayan. So, hindi pa siya nakakabit. Ito yung kanyang mga screw. Basic tools. Patanggal ng spark plug. Tsaka ito. Ayan. So, ito yung cover para sa battery. Yung brand ng battery niya guys is Yuasa. Ayan kung nakikita nyo. Yuasa. So, hindi pala siya nakikabit. Hindi pa nakakabit ng mekaniko dun, ano. Okay lang, kaya naman natin yung ikabit. So, ganyan lang siya. Or baligtad. Ayan. So, ganyan siya. So, ito yung kanyang physical appearance ng NMAX na TechMax. So, hindi ako nagkamali. Okay na sa akin yung kulay black or glossy. Kasi, meron na tayong kulay puti, ano, yung ating ADB, kulay puti. At pati yung ating Honda Click doon, puti din pag tinanggal natin lahat ng decals. So malinis guys, walang decals. Napaka-premium ng kanyang peel. Pag hinawakan mo siya, premium na premium, ano, yung emblem niya. So may angkasan, halos same lang din ng version 2. Yan. At dito sa ayan, mayroon siyang bulsa at maganda nito. Ayan, kung nakikita nyo guys, USB-C. USB-C na rin siya, no? Yung kanyang charging port. And then walang takip dito sa kabila. Ayan, so mayroong takip, may susi siya. Ayan.
Ayan. So, sarado na muna natin. And ito kagaya din halos din. Standard naman na to, ano, halos. So, fuel, seat, and then ignition, on, open, off, push. So, hindi muna tayo masyadong pupunta sa technical. Sa ibang vlog na natin yung gawin. So, appearance lang check, tsaka specs and features lagay natin sa screen. Pero, buhay na muna natin, ano. So, one push. Umilaw yung susi doon. Tapos, ulit natin. Ayan. Tapos, isa pa. Yun, lumabas na yung logo ng Yamaha. So, patapos lang daw natin, hintayin natin lumabas lang tong warning. And then, accept. Yung check lang dito, ano. Check. Para ma-accept na yon. Ayan. So, yung ating odometer, guys, kung nakikita nyo, 0. Kanina 0. Pag-alis natin, syempre, ngayon, 1 kilometer. Ayan. So, 1 kilometer yung ating tinakbo simula dealer hanggang dito sa bahay. So, may time sa taas, may T, and then siguro, explain natin yan next time, ano. Nagiging ano yan eh. Pwede natin siyang, okay, so sa kambi pala yun. At, ito yung sport mode yata to. Tapos yung T is parang town or yan yung standard, ano. Hindi siya turbo, ibig sabihin parang town, parang napanood ko sa YouTube, town. Anyway, buklatin natin yung ating manual para malaman natin lahat yan. ABS, ayun. Check engine, andun. Medyo patay lang lahat, ano. Temperature, tapos idling, stop, start. And then high beam, TCS or traction control. Uy, may traction control pala siya. And then yung pub key, yung susian doon. And then CVT. So pwede na nating start, ano. Average fuel consumption 13.2 nakalagay. So start natin, guys. Naka side stand. Tanggalin muna natin. Yun. So meron siyang hazard. Ayan. Pa-high beam na tayo. Try natin yung kanyang menu. Ayan. So, andyan yung mga lahat ng information na gusto mong malaman sa motor mo, nandyan lahat, ano. So, back mode. So, yun. And then shift. So, yun, guys. Saka nating explore to, ano. Pakita lang muna natin yung ating physical appearance and then yun, lagyan natin specs sa ating screen. So, pag-aaralan pa muna natin to dahil first time ulit natin magkaroon ng NMAX. Nagkaroon na tayo dati ng NMAX, pero yun yung version 2. At ayoko ng mga kulay nun, matte, puro matte pa yung color nun. At ito nga pala yung harap niya. Ayan. So, kapag buhay siya, ganyan ang itsura, naka-hazard pa tayo. At naka-high beam yan. So, tingnan natin yung sa likuran. Ito yung sa likuran niya. Ayun. O, diba? Ang angas ng likod niya. Diba? Grabe. Ayan. So, yun yung ating quick review ng ating NMAX TechMax. At tingnan natin iba pang vlog na magagawa natin dito. Gaya ng kung gaano kaliwanag yung ilaw sa gabi. Tingnan natin yung ibang features ng meter panel. And yun. So, till next video, guys. Thank you for watching. Bye-bye.